Muling ang kinduyog ng masang Pilipino ang Kuting ng Norte at ang mga kasamahan umano nito sa pangbababoy nga sa ating gobyerno na si Liza Smags at Speaker Tambaloslos. Unti-unti nang nabubunyag ang mga katotohanan at nabibigyan liwanag na ang masang Pilipino patungkol sa isa sa pinaka-controversial na isyu ngayon sa bansang Pilipinas na pagiging involved nga umano ng Pangulo sa iligal na pulveron. Marami nga ang iba't ibang aligasyon sa pamumuno ngayon ng Kuting at Ahas sa Malacanang. Isa na nga rin sa matitinding usapin sa administrasyon ay ang biglaang pagsisilabasan nga ng mga matitinding pruweba na magpapatunay sa pangungulimbat ni Tamba sa kaban ng bayan. Walisang nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa sulyap ng mga bagong balita sa Boses ng Masa. Lang, walang ICC, wala yung mga ICC na yan, tatakbo pa rin yan si Tatay Digong. Kasi nga, palagi siyang inaano ng mga tao guys eh. Kinoconvince siya ng mga tao. Libo-libo, hindi lang libo-libo, milyon-milyon po. Gusto po siyang patakbuhin mga kaibigan. Kaya wag niyong sabihin tatakbo siya dahil sa ICC. Hindi po, mali po yun. Kayo mga anti-Duterte, hindi niyo nakikita ang tama eh. Hindi niyo nakikita ang mga nagawa ni Pangulong Duterte na dapat tayo magpasalamat. Ang nakikita nyo lang, yung amo nyo na robot. Ang gusto kasi nilang Pangulo guys, robot. Yung disusi, alam niyo yung disusi, nagsasalita lang pag, nagsasalita lang pag winaway na yung susi. Oh, ganun ang gusto nilang Pangulo. Ayaw nila sa Pangulong, katulad po ni Pangulong Duterte mga kaibigan, no? O katulad po ni Vice President Sara Duterte, na meron pong isang salita, very decisive, at yung po mga kaibigan, no? Yung hindi lang po hindi lang po may karisma sila mga kaibigan. Meron po silang command. Pag sinabi nila, sinabi nila. Ganun po ang mga Duterte mga kaibigan, kaya ayaw nila sa ganun. Bakit po ayaw nila sa ganun? Kasi nga, hindi sila makakapagdakaw. Gusto nila sa mga Tambaloslos, yan ang gusto nila. Di ba? Yan ang gusto nyo, di ba? Yung mga Tambaloslos. Ang gusto nyo yung katulad ni Kuting na, sabi nga eh, oy Kuting, may dila ka ba ba? Sabi, may nagtanong kanina eh. Parang may napanood ako eh. Sabi, oy Kuting, may dila ka ba ba? Baka wala nang dila eh. Baka pinutol na yung dila kasi hindi po nagsasalita. Sus Maria Josep, Ginoo. Di ba? Kaya kami, gusto namin ang mga Duterte dahil hindi lang po guys, hindi po kami natatakot sa ICC. Kaya po namin siya pinipilit tumakbo muli dahil nga siya ang kailangan ng bayan. Di ba? Cagayanos Vlogs, hello! Ayun si Cagayanos Vlog, oh. Good afternoon dyan, Idol Foodie. Oy, good afternoon din sa iyo dyan. Ito po ang sabi po ni Senator Bato mga kaibigan. Basahin lang natin ha. Isa yan sa posibilidad pwedeng pangyari kasi narinig ko sa mga meeting namin, halos majority ng aming kasamahan sa partido ay gustong tumakbo si Pangulong Duterte and everyone is excited kung tumakbo siya. O see? Excited po lahat ang PDP mga kaibigan. The final say is with the former president. Siyempre, yung final pa rin yan, nagdidepende pa rin yan mga kaibigan kay Pangulong Duterte. Di ba? Ganun yan eh. Ang sabi po dito ni Senator Bato mga kaibigan, di naman niya kailangan ng additional protection. Pero sa kanya lang is siguro just to make sure that he can still contribute towards nation building ng ating bansa. Yan po ang gusto niya guys. Di ba? Kasi po, hinahanap-hanap pa rin ni Tatay Digong guys, yung pagiging public servant, no? Ang sabi niya dito mga kaibigan, gusto lang po niya makatulong or makakontribute towards nation building. Yan lang po ang gusto talaga niya guys. Wala po siya dyan sa ICC. Alam po ni Duterte guys na may ICC. Sabi pa nga diba, nasa loob na nga ng Pilipinas ang ICC, hindi lang nila sinabi. Pero mga kaibigan, tandaan nyo,
Kahit andyan pa ang ICC guys, wala po silang magawa dyan. Wala pong jurisdiction. Pero mamaya po pag-usapan natin yung ICC, tuloy muna natin ito si Senator Bato. Sabi po dito guys, after 6 years terms as President, baka pakiramdam niya, mayroon pang naiwan sa kanya na pwede pang i-share sa ating kababayan na hinahanap-hanap naman ng ating mga kababayan. Okay? Ibig sabihin guys, naramdaman kasi ni Pangulong Duterte na meron pa siyang gustong i-share. No, meron pa siyang gustong ipaano, baka meron pa siyang mga ideas na kailangan po ng ating mga kababayan. Yun po ang gusto niya. Kayong mga anti-Duterte, mali po yung speculations nyo. Gusto nyo lang kasi hindi tumakbo si Digong kasi takot kayo. Oh, sabi po dito guys, baka mag-give in siya doon to that pressure para tatakbo siya. Pero I've said wala pa siyang final decision, pero marami akong narinig na kasamahan ko sa partido na everyone is excited to the possibility of him running as senator in 2025. See? Ibig sabihin guys, nagpapahiwatig yan mga kaibigan na tatakbo po talaga si Tatay Digong as senator. Okay? Ang pinakahuli pong sinabi ni Senator Duterte and De La Rosa are both subjects of the ICC investigation due to the alleged abuses during the former president's implementation of his anti-illegal drug campaign. So mga kaibigan, isa lang naman ang point dito guys Isa lang ang point. Kailangan natin ang Duterte brand of governance. Yun po ang kailangan natin guys. Hindi naman natin sinabi na natatakot si Duterte, natatakot si Bato, natatakot si VP Sara, kaya gusto nilang patakbuhin si Tatay Digong. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo once again, sasabihin ko sa inyo, kahit walang ICC, tatakbo ang mga Duterte. Bakit? Kasi nga, nire-request sila ng mga tao Di ba? May iwasan mo ba yun? Hindi naman katulad ng may mga politiko na walang mga pakialam May iba dyan. Nung campaign, ang ganda ng mga sinasabi. Talagang akala mo, di ba? Akala mo, totoo Pero nung nanalo na, anong nangyari? Nung nanalo, hindi na tayo pinapansin. Wala nang concern sa bayan. Bahala kayo magkagulo dyan. Bahala kayo dyan. Naging bahala na kayo dyan. Nung campaign, akala mo, sobrang bait, hindi makabasag pinggan, di ba? Tama? Lahat ng mga pangako, binubuhos. Pero nung nanalo na, anong ginawa? Anong ginawa? Wala. Hindi po katulad ni Tatay Digong. Unang araw ng pag-upo guys, maramdaman mo kagad yung pagbabago. Siguro alam nyo na yung ibig kong sabihin, Huwag na natin emphasize dito. Pero yun talaga ang naramdaman natin nung pag-upo po ni Tatay Digong. Nung pagpanalo niya guys, being the president, naramdaman kagad natin, first day pa lang yan Ang dami na po nating naramdaman sa kanya na meron po talagang pagbabago sa Pilipinas nung panahon po ni Digong. At hindi po natin pwedeng i-deny yan. Ang magdi-deny niyan, mga kampon po ng mga demonyo. Yun, sila yun. Alam niyo na kung sino yun. Okay? So mga kaibigan, once again, good news po. Maraming salamat sa ating mahal na Senator Ronald Bato. Sana po, sana po talagang matuloy yan dahil yan po talagang hinahanap natin. Okay guys, puntahan na po natin ngayon itong sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Itong next natin na topic. Ayan po. Deportation of ICC investigators. Sige. Pag kayo nagpupumilit, siguradong madideport kayo. Kayong mga ICC. Di ba? Siguradong madideport kayo ito po mga kaibigan basahin lang po natin mga kaibigan. Ayan po bago ang lahat mga kaibigan, may nagsabi, magkano nung bayad sa akin? Paano magkano nung bayad sa akin? May nag-comment, magkano nung bayad sa akin? Asan ang bayad? Bigay mo sa akin. Ang kapal ng mukha, sino ba yun? Porkit nagsasalita kayo dito tungkol kay Duterte, magkano kaagad ang bayad? Yun ang hirap sa inyo Alam nyo kasi kayo mga kayo mga troll, kayo mga anti-Duterte, kayo ang mga tolas ng bayan Sa totoo lang, kasi kayo
Mahilig kasi kayo tumanggap, no? Yung palad nyo kasi palaging nakaganon. Kaya pati kami mga Duterte, no? Kami mga solid talagang Duterte, dinadamay nyo kami sa yadba-yadba nyo. Wala po kaming bayad dito. Di ba? Porkit nagsasalita kami, yadba kagad, ano yun? Di ba? Ang point po namin dito, para po sa bayan. Di ba? Marami pong mga vloggers. Saka guys, ito explain ko lang sa inyo, mahirap po, ewan ko lang kung maniniwala kayo sa akin mga kaibigan, mahirap po gawin yun na babayaran ng isang vlogger. Alam niyo kung bakit guys? Eh di, ang dami na sana ngayong, na-expose ng mga politiko na nagbabayad ng vloggers. Di ba? Hindi po nababayaran ng vloggers. I mean, kung meron siguro, ewan ko lang kung sino yun. Baka siguro, kilala siguro talaga ng isang politiko yun. O baka siguro kamag-anak ng isang politiko yun. Pero kahit kamag-anak, hindi pa rin mababayaran yun eh. Kasi nga, imposible eh. Kasi once nabayaran ang vlogger mga kaibigan, paano pag hindi na niya binabayaran yung vlogger? Anong gagawin ng vlogger? Eh, di ba? Maglilikramo. O. Tapos, ilalaglag din niya yung politiko na hindi nagbabayad sa kanya. Kunwari, hindi na nagbabayad yung politiko sa kanya, ilalaglag din niya yun. Kasi nga, wala na eh. Wala nang sustento eh. O, di ba? Ganun yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, imposible po ang vlogger na babayaran. Kung meron mang vlogger na mababayaran, hindi ko alam kung sino yan. Kung meron man, malamang sa malamang, kilala siguro siya ng politiko na yun. Kasi kung hindi siya kilala ng politiko mga kaibigan, ang politiko po hindi po lumalapit yan. Nagdadalawang isip din yan. Kasi nga, takot din siya guys eh. Baka ilaglag siya ng isang vlogger. Tama? Ngayon, kami po dito guys, matagal na po kami nag-vlog. 2016 pa lang, Duterte pa lang, umpisa ni Duterte, nag-vlog na po kami. Ganito lang po ang ginagawa namin. Wala po lahat. Wala pong mahawak sa liig namin. Wala pong nakatutok sa likod namin. Oh, kung ano po yung sinasabi namin, yun na yun. Straightforward kami dito, guys. Ganito, ito, kung ano nakikita nyo, what you see is what you get. Kung magkikita po tayo sa daan, ganito lang po si Foodinet. Ganito lang. O wala pong iba yan, walang ano. Simple lang po tayo, guys, na wala po tayong mga iba. Kita nyo nga yung vlog natin, wala nga tayong sound effect eh. May music nga, wala tayo eh. Kaya nga minsan ako na lang kumakanta, ako na lang tumatawa eh. O, di ba? Ako na lang yung tawa ko guys, or yung ngiti ko, or yung alam niyo yung effect na laughter, o ito na yun, totoong ano yan, totoong effect. Hindi po tayo gumagamit ng machine. Ganon po kasimple, kaya wag niyong sabihin na bayad tayo, okay? Mahiya naman kayo, kasi kayo mga yagba. Baka kayo mga trolls. Kasi ang mga trolls guys, bayad talaga yan. Sabi nga ni sino ba yung nagsabi nun? Ni Attorney Harry Roque, meron talagang tinatawag na troll farm na parang call center po. Meron talaga niyan. Oo. Ewan ko bakit hindi po nila nahuli-huli yan, pero meron talagang ganun mga kaibigan. But anyway, balik na po tayo sa ating topic. Ito na nga, papakita ko sa inyo guys. Deportation na nga, Ipakita ko lang sa inyo ito mga kaibigan bago po natin basahin ito. Ito po, ito po ang sinabi po ni Attorney Harry Roque mga kaibigan. Ito babasahin lang natin guys. Can you imagine, sabi niya, can you imagine our law enforcers and military officers apprehending our former president and current VP for possible detention in The Hague while awaiting trial? Ibig sabihin mga kaibigan, isipin nyo daw yun or imaginein nyo daw kung ang isang Duterte, ang isang former president na Duterte tsaka isang VP Sara Duterte, huhulihin ng mga pulis natin? Huhulihin ng mga military natin? Imagine niyo guys. Di ba? Nawala namang mga kasalanan. Anong mangyayari? Ang sabi po ni Attorney Harry Roque, if this happens, there will be trouble and mayhem across the archipelago. To paraphrase Presidential Sister Senator Amy Marcos, sinabi niya kasi ni Amy Marcos na magkakagulo. Ito po ang sinabi niya dito mga kaibigan. Kung hindi ninyo i-authorize, okay? Ito po babasahin ko lang sinabi ni Senator Bato mga kaibigan. Ito po yun Basahin ko lang guys
Ang sabi po ni Senator Bato, kung hindi ninyo in-authorize, no, hindi authorize, hindi ko ito haharapin dahil kumbaga hindi recognize ng ating gobyerno, so what's the use of facing them? I-report ko sila sa gobyerno natin at i-report ko sila. Ibig sabihin guys, kung hindi ito authorize, itong ICC, dahil walang jurisdiction, hindi po haharapin ni Senator Bato at i-report po niya guys itong mga banyaga na to. Undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin. See? Hindi po sila makakapasok dahil andyan po si Senator Bato. Kasi pag nangyari yan na hindi naman sila authorized, sabi nga, sigurado mga kaibigan, madideport po sila. Yan po si Senator Bato mga kaibigan. Kaya pasalamatan po natin si Senator Bato. Palaban po yan, hindi po takot yan. Kaya huwag niyo sabihin takot sila. Naghahanda lang sila kung ano ang mga possibility. Okay? Ang sabi po dito guys, ni Senator Bato, nandito lang ako. Kung andito sila, pag mag-formal communication sila sa akin, andito lang ako. Pag pinapasok sila ng gobyerno, tanungin ko muna ang gobyerno natin kung ito bang pagpasok ng ICC is-sanction ninyo or you allow it. You authorize it. Pag in-authorize ninyo, then haharapin ko ito. Ibig sabihin guys, pag legit pong nakapasok ang ICC, haharapin po ni Bato. Makikipag-usap lang siya. Pero pag ito ay hindi legit, at bigla na lang silang pumasok, dahil sikreto silang pinapapasok sa Pilipinas, pasensya na kayo. Pikat, mga pikat na lang kayo, pikat. Hindi po kayo haharapin ni Senator Bato at ipapadeport pa kayo. Ayan po mga kaibigan. Ang sabi po dito guys, basta solid as rock, na sinabi niya sa akin na walang ICC na makapasok dito, yan ang pinaghahawakan ko. Kasi po mga kaibigan, ang pinaghahawakan po ngayon ni Senator Bato guys, yung sinabi po ni BBM na hindi daw niya papasukin ang ICC. So ang sabi ni Bato, paninindigan ko yan, solid as rock. Nasabi mo hindi mo mapasukin ang ICC. Pero the moment na pinapasok mo ang ICC, sigurado magkakagulo yan. Okay mga kaibigan, ito po pakinggan lang natin guys sa balita para po magkaroon po tayo ng idea. Excited ang Partido PDP Laban sakaling ikonsidera ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang senador sa 2025 midterm election. Ito'y ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, subalit nilinaw rin ng senador na hindi gagamitin ni FPRRD bilang panangga laban sa pagnanais ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings sa War on Illegal Drugs campaign ng kanyang administrasyon ang kanyang kandidatura sakali mang tatakbo nga ito. Kung muling tatakbo, layunin lang ni FPRRD ang magserbisyo muli sa bayan at mag-ambag para sa nation building. Sa ngayon ay walang sinasabi si FPRRD na tatakbo ito. Subalit ani de la Rosa, suportado ang dating Pangulo ng buong PDP Laban. Yes! Kasi narinig ko rin sa meeting namin, lahat ng mga majority ng aming kasama sa partido ay gustong tumakbo si Pangulong Duterte. And everyone is excited kung tumakbo siya. But the final say remains with the former president. Ayan po mga kaibigan tinig po yan ni Senator Bato at excited na po talaga ang partido PDP Laban. So mga kaibigan, excited na rin ba kayo? Ayan, sagutin nyo naman. Press 1 kung excited na kayo sa pagtakbo po ng ating mahal na Tatay Digong. Press 1 po kung gusto nyo siyang tumakbo at excited na kayo. Press 1 ka agad, dali, para malaman po natin yung mga ano nyo. Yun na lang yung parang reaction nyo guys, no? Pag nag-press 1 kayo. Okay mga kaibigan, puntahan na po natin. Ito na po yung pinaka-main topic natin guys. Attorney Rolex Soplico, nako, butata po itong si Nognog. Nako, Nognog, anong nangyari kay Nognog? Anong nangyari kay Nognog? So ngayon,
Ha? Nognog. Lutong Macau. Ha? Lutong Macau, mga kaibigan. Ang kaso po ng NTC. Ha? Bakit ganon? Kung gusto talaga nila ng fair deal, bakit po lahat po ng tauhan or lahat po ng tauhan doon sa korte hawak ng NTC? Ano ito? Anong klaseng korte ito, mga kaibigan? Ito po si Attorney Rolex Suplico, mga kaibigan. Pakinggan po natin, guys. Uy, ang daming nagwan, oh, para palakpakan, ang daming nagwan, oh. Yes, lahat yan, Duterte lahat yan, oh. Diba? Sabi ko sa inyo, eh. Adel Bautista, hello. Ayan. O, yan ha, puro one yan, oh. Asan ba yung mga bashers para makita naman nila? Oy, mga bashers, nakita nyo, puro one? Alam nyo kayo, mga bashers, iilan na lang kayo, eh. Wala na siguro kay 50. Sa totoo lang, guys, yung mga bashers, siguro nasa mga 10 na lang siguro sila, no? Alright. Ay, maganda. Maraming salamat po sa pag-press 1. O, bibigyan ko kayo ng another good news. Dahil maganda po ang inyong pinakita. May good news po tayo, guys. Bago natin umpisahan si Attorney Suplico, puntahan po natin ang manifesto, mga kaibigan. Manifesto ng taong bayan para sa inang bayan. Umabot na po ng 11,197. Palakpakan po, guys. Ayan po, ang manifesto po natin, reach 11,000 po. Diba, sabi ko sa inyo? May iiyak na naman ngayon, mga kaibigan. Dahil umabot na po tayo ng 11,000. Ay, nako. Nakakahiya naman kayo. Kayo mga troll, mga bashers, nakakahiya naman kayo. Oh, tingnan nyo, ang daming one, oh. Oh, hindi po mga bashers yan. Yan ay totoong tao, hindi yan mga troll. Oh, kaya nga sila nag-press 1, eh. Kasi totoong tao sila, hindi sila mga troll. Kasi pag mga troll yan, hindi yan sumasagot. Oh, tingnan mo, sumagot. Ibig sabihin, walang troll dito, palakpakan uli. Okay po, no? Ito na po si Attorney Suplico. Di ba yung resolution na ito ni Congresswoman Nograles pinapa-imbestiga yung violations ng franchise na Republic Act 11422 ng SMNI daw, no, sa NTC. Wala po kapangyarihan mag-imbestiga ang NTC ng violations ng prangkisa. Anong gagawin dapat ng NTC upon receiving the resolution adopted by the House, sponsored by Congresswoman Nograles? Korte? Complainant? Sila din. Sila rin. Ha? Then, ang nag-order, ito muna. Mando? Order? Mando? Mando. Oh, pumirma ito. Sila din. Sila din. Oh? So, ito yung sinasabi mo, Attorney Rolex, na sila ang huwes, sila ang piskal, sila din ang maglatigo, at sila din ang makikinig sa kaso na sarili nilang korte, sarili nilang complaint. Sarili nilang korte, mga kaibigan. Lutong Macau. Oh, yan ang totoong Lutong Macau. Biro nyo, guys, sa sariling korte, gigisahin ka sa sarili nilang korte. Ano yun? Meron bang ganon? Ngayon lang ako nakarinig ng ganon, mga kaibigan. Pupunta ka sa isang kaso or sa isang preliminary investigation na hawak po ng kalaban yung sariling korte. Paano? Hindi talaga makakuha ng hustisya ang SMNI dito, mga kaibigan, kasi nga hawak nila lahat, eh. Hawak nila ang judge, hawak nila ang fiscal, hawak nila lahat. Pati pumirma, sila lang din pumirma. At sino ang complaint, mga kaibigan? Complainant, sino? Sila din! Anong klaseng NTC yan? Oy, NTC! Dapat isara nyo na yan! Magsara na kayo! Ito po, i-play po natin ang buong video ni Attorney Suplico at sila Ka Eric at si Lorraine Badoy.
Likewise to Attorney Rolex at nagagalak po kami at ang taong bayan na ipinagkita po ninyo kung anong tunay na puso ng isang manananggol para sa mamamayan, hindi lamang para sa SMNI. Ngayon kahapon po ay first time na narinig namin that you were able to point out kung gaano kaabusado, illegal, lagpas sa otoridad at para bagang kung saan sila naghuhugot na kalawakan ng langit, ang kapangyarihang hindi na sumasakop sa kanilang poder ay ginamit nila itong National Telecommunications Commission. Ano po itong inyong na-discovery kahapon kung bakit napakalaking krimen at abuso sa poder ang ginawa nitong NTC to the point na kanina pinanawagan na sila ni Attorney Sal Panelo na mag-resign sila out of delicadeza kung hindi pa makapal ang mga pagmumuka nila dyan. Attorney Rolex Suplico, please explain to our people ang ganitong napakahalagang naimbestigahan at inyong pinanindigan kahapon with Attorney Mark Tolentino. Thank you po. Well, as a backgrounder doon, nagkaroon ng investigasyon dyan po sa Kamara. Specifically, yung Committee on Legislative Franchises. Okay. Yan, nagkaroon ng investigation. Doon po, ay meron silang pinasa na resolution. Yung resolution po na yan ay resolution number 189. By Congress. By Congress. Yan po ay adopted ng entire Congress. Ano bang resolution? Well, simple lang, no? Ang resolution po ay isang expression no? ng isang katawan. Dito po ay expression ito ng House of Representatives. Who are the authors? Ang author po nito, walang iba, kundi si Congresswoman Margarita Nograles. Si Congresswoman Migs Piling Guapa Nograles. So yun po, yung resolution na yan, ito po no, yung kanyang dispositive portion. Pag sinabi natin yung dispositive portion, yung sa dulo yan, no, yung action point na gusto nila mangyari. Okay. Ito, to urge the National Telecommunications Commission to suspend the operations of Suarasug Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act 11422. Ito po yung kanyang ito yung kanyang prangkisa. Ang prangkisa po ay isang batas. Republic Act po yan. So, Attorney Rex, ang batas na RA 1142 ay batas na nagbibigay ng franchise sa SMNI. Tama ba? Tama po yun. Okay, yun pala yun. Ang tama pong sinabi po ni Ka-Eric, no? Yan po ang nagbigay ng pahintulot no? Mula sa Kongreso na ang SMNI ay allowed mag-operate ng broadcast stations, whether TV or radio po. Okay, klaro. Klaro po yun. Ngayon, dahil na investigation, tanggap nila itong resolution, sila po ay nag-issue ng show cause order. Ang NTC. Ito po yung show cause order. Okay. Show cause order, simple lang po. Isang kaso, no, administrative case, dyan sa NTC, at sinasabihan ka, suspendido ka muna, 30 days. At mag-i-explain ka. No? Ang explanation po kahapon dapat January 4. Pero ang suspension nauna. Nauna yung suspension. Yeah, again, attorney. So, ano yung tamang sequence of events Okay, kung sinusunod natin ang batas at hindi garapalan? Sige, go. Kung sinusunod natin ang batas po, ganito ang dapat na nangyari. May isang appropriate unit sa loob ng NTC. Sila po ay mag-conduct ng investigation. Okay. At kung sila po ay may resulta na, sila po ay magsampa ng kaso dyan po sa NTC. Okay. In the meantime, walang suspension. Walang suspension muna. Kasi ano po yan ang due process po ng papanawagan niya na bigyan ka ng araw mo sa korte. Correct. Day in court. Yan po ang yan ang pakinggan ko muna bago magkaroon ng penalty. Dito po wala biglaan na lang ito. Sabay-sabay. Sabay-sabay. No? Sabay-sabay. Ngayon First po. time mo bang nakita ito? First Show time cause po. order and then may penalty na at may latigo na. Opo, This meron is pa. attorney, from a layman's perspective, help me understand. Is this highly irregular what NTC did? On the very same day of that they were demanding show cause, the suspension ay enforced. Opo. Highly irregular. Highly It's never irregular. happened. Never happened before. Alam niyo po, nag-practice ako sa NTC. Pumasa po ako ng bar noong 89. Ayoko sana sabihin. 1989 po. Pumasa kami ni Siya kayo ni Gibo. Gibo at ni Coco. Si Coco Pimentel took it the year after The year 1990. So nag-number 1 po dyan, no? Si Secretary Gibo Teodoro. Classmate ko po yan, no? Ngayon po, nung umpisa ko sa NTC, alam nyo, nakakaya sabihin, nag-umpisa ako ng practice sa NTC, ay pagers pa. Ewan ko kung naalala na. May nakaalala pa, Ma'am Lorraine, ng pagers, beepers. Wala na, no? Wala na nakaalala. Nakita ko pa yun. Alam mo, pag
lumalakad ako dyan sa mga telecom companies dyan sa nagbebenta ng mga cellphones, yung beepers nakikita ko sa istante na lang eh. Display na lang. Display. But anyway po, no, ganitong punto 30 years ago. Ngayon lang ko nakakita ng ganitong klaseng order. No? Ipalabas natin ang order, no? Ito yung show cause order na nagsuspende sa SMNI ng 30 days. 30 days. Okay. Network ang sinuspenda. Hindi ang program. Hindi yung program, dalawang programa ang nireklamo. Ito pong Laban Kasama ang Bayan, LKB, at saka yung Para sa Masa, Gikan sa Masa. Yeah. Ang sinuspend ay ang entire network. Ito po. Yan. Okay. Klaro. Ito po, kita natin. Ano natin. Ito. Okay. Kung i-close up natin, ituro ko ha. Okay. Ito po may letterhead. Sa taas. Sa taas. Ang letterhead nagpapakita ng korte.